Hi! Balik ulit tayo sa pagsasalita tungkol sa rights and ano pa, sa loobin, katotohanan, at kung ano pa. So, ang pag-uusapan natin is yung 1987 Constitutional Law and gusto nila palitan ng charter. Ang ganda talaga ng law ng yun tapos gusto nilang charter. Bibigyan ko kayo ng hint kung bakit hindi maganda ang charter. Tignan mo nga sa ibang bansa, normal na normal mag-abuse ng kapwa. Normal na gumawa ng masama sa kapwa, ibenta mo yung kasamahan mo, human trafficking. Itignan mo nga sila, hindi nila magawan-gawan ng paraan. Sa atin kasi, kaya walang nag-i-invest. Kasi, hindi corruption. Ang ibang dahilan is yung corrupt na pag ginagawa ng officials. Kung napansin nilang maganda yung yung business ng ito, pupuntahan nila yung taong to, lalo pag taga ibang bansa, tapos isusuppress na, i-oppress na, gagawa sila ng paraan. Meron namang sample doon yung may-ari ng malaking, anong tawag doon? Malaking pasugalan noon. Tapos may masama ang hangarin sa gobyerno. Tapos inanutong nagbi-businessman na to. Nasa utak ko, Okada. Na maganda pa na nagbigay siya ng maraming trabaho sa Filipino, etc. Ganun, pero I'm not sure, tinatamad ako mag-search, pero nabalitaan ko yung part na yan, na pag-aralan din sa school noon. And dahil buti na lang hindi nag-give up yung businessman na to, gumawa siya ng ibang pero nung pumalit yung yung nagha-handle, ewan ko ba na parang may nangyaring hindi maganda sa business. Wait, yun lang ang search ko kung maganda yung kinalabasan ng business na yun. Pero may nakita akong video last month ata yun na hindi maganda yung hinatnan ng business na yun. Kasi of course naman, hindi maganda yung business na pasugalan. Pero lalo pang na isang ganid na tao. Di walang mangyayari talaga. Kaya ganito ang nangyayari sa bansang to. Kasi pinapatakbo ng ganid ng mga tao. Magsimula noon hanggang ngayon. Hindi lang yung administration ngayon. And yung sinabi kong may karapatan ang tao na malaman na kung paano patakbuhin ng gobyerno yung niya, kahit hindi ko pala alam yung yung constitution laws, kung alam mo talaga ang right and wrong, masasabi mo din naman kasi kinuha din nila sa Bible. Actually, maganda yung laws pa rin natin. Paglaban natin yan. At ang gawin na lang nila is ayos nila ang sarili nila kasi natatabunan ng corruption. Yung mga ganid na nagpapatakbo ng gobyerno. Mawawala yung Bill of Rights pag mag-aano tayo ng charter. Patatahimikin kayo. Tingnan nyo nangyari sa ibang bansa. Kaya hindi ka, kung kunwaring sinabi na ng gobyerno sa mga tao niya na tumahimik ka dyan, hindi ko gusto yung pinagsasabi mo, pinaggagawa mo, sabi ng nakaupo. Gobyerno, yung gagawin niyang law. Kailangan mo talagang manahimik. Kung hindi, alam mo na mangyayari. So gustong bumaliktad ng Pilipinas. Gusto nilang i-open ang masasamang krimen. Kaya i-welcome nila yung charter na yan. Akala nila kasi maganda yung yung mga ibang bansa. Hindi. Kahit anong ilagay mong law, kung corrupt ang nakaupo sa gobyerno, walang mangyayari. Kahit charter law ay i-accept ng Pilipinas na to, walang mangyayari. Common sense na yan, hindi lang prediction. Napakalaking common sense. Pag hindi nila yayos sa sarili nila sa pamamalakad ng bansa mismo, wala. Kahit anong ilagay nilang law, charter man yan, or 1987 constitutional law, walang mangyayari. Kahit anong law na i-adapt nila. Kung corrupt ang gobyerno, ganun at ganun pa din. Nasa denial. Kung hindi natin, nasa denial tayo, kung hindi natin i-accept na magulo na talaga ang bansa natin at hindi na marunong magpatakbo ang mga tumatakbo sa gobyerno or papatakbo or
umuupo. So, may mga nakalap akong video and panoorin natin. Alam niyo bang may karapatan ng bawat Pilipino na humingi ng impormasyon tungkol sa pamamalakad ng gobyerno? Mandato ito sa mismong Bill of Rights ng ating 1987 Constitution. Para i-exercise ang inyong right to information sa eksekutibo, pumunta lang sa Freedom of Information portal, hanapin ang ahensyang gusto nyong hingan ng impormasyon. I-click ang Make a Request at ilagay ang detalye na gustong hingin. Kung sakop nila ang datos, dapat ibigay nila ang information, official records, public records, documents pertaining to official acts, transactions or decisions, government research data used as basis for policy development. Ang exceptions lang ay kung ang pagbigay ng datos makakapinsala sa gobyerno o talagang confidential. At ito pa. Maraming exceptions, pero may presumption in favor of the right of access to information. At hindi dapat i-deny ang inyong request maliban kung klarong kabilang sa mga exceptions. Ang pribilehiyong manilbihan sa pamahalaan ay base sa tiwala ng publiko at may kapangyarihan kang alamin kung ginagampanan ba nila ang tungkuling ito. And that's your legal life hack. Ano ba ang konstitusyon? Kailangan po alam nating lahat ito kasi ito po ang pinaka-importanting batas sa Pilipinas. So simulan po natin. Unang-una po, ang tawag sa konstitusyon ay ang Saligang Batas ng Pilipinas. Pag sinabi nating Saligang Batas ng Pilipinas, gawa po ito, ni-ratify po ito ng mga Pilipino. Hindi po ng Kongreso, hindi po ng Presidente. Tayo po ang gumawa neto pong Constitution of the Philippines. So kailangan po talaga nating malaman kasi magulang natin, yung lolo natin, ang pumirma para po magkaroon ng Constitution sa Philippines. Pangalawa, ang Constitution po natin ngayon, ang tawag po is the 1987 Constitution. Bakit po 1987? After po ng EDSA 1, after po ng People Power of the Philippines, nagkaroon po later on ng 1987 ng Constitution. So ano po ba ang laman ng Constitution? Dyan po yung tinatawag na Bill of Rights. Kailangan po, wag na yung mga structures of the government, wag na yun. Kailangan po, alam natin yung Bill of Rights kasi dito po natin malalaman yung mga karapatan natin bilang mga Pilipino. So pag sinabi natin hinanapan ka, kinatkapan ka ng walang search warrant, ano po ang papasok, ano mag-a-apply? Bill of Rights, unreasonable searches and seizures. Ayaw kang pagsalitain, bawal ka doon mag-post, and so on and so forth. Freedom of speech po yan, freedom of expression. Hindi ka pinapayagang i-exercise yung mga paniniwala mo sa buhay, yung religion mo. Freedom of religion po ito. Kinokonvict ka na, wala namang ebidensya. Right to be presumed innocent. Ayaw kang pumunta sa Boracay, medyo chill lang tayo. Freedom to travel po yan. So lahat po ng rights natin, kapag po naabuso o kapag po ni-restrain ng mga public officials, Bill of Rights po ang gagana. At pangatlo, sinabi ko sa inyo, ito ang pinaka-importanting batas sa lahat sa Pilipinas. Bakit po? Kasi meron tayong tinatawag na constitutional supremacy. Pag sinabi nating supreme supremacy, ito po ang pinakamataas na batas sa lahat. So sabihin natin, may nakalagay sa Constitution, tapos nakakontra po yung batas o nakakontra po yung executive order na pinasa ng executive department. Ano po mangyayari? Ang tawag po dun sa law na ginawa ng Congress o dun po sa order na ginawa ng Presidente, ginawa ng executive department, unconstitutional po yan. Magiging pong void kasi dapat ang pinakamataas talaga sa lahat yung Constitution. Ang Constitution po ang supreme sa lahat. So kung alam po natin kahit paano, master natin yung Bill of Rights, master natin yung Constitution, malalaman po natin pag yung mga panukala, yung mga regulation na pinapasa po ng mga public officials natin, illegal ba o legal, malalaman natin kasi makikita po natin doon sa pinaka-Constitution kung consistent pa ba yung law o yung executive order dito po sa mga nakalagay sa mga provisions sa Constitution. So kahit hindi po tayo abogado o hindi po tayo law student, kailangan po alam natin. Sabi ko nga po sa inyo, wag na po tayo doon sa mga powers of the executive, judicial at saka po legislative department, wag na po tayo doon kasi medyo technical na po yan. Pero yung po mga karapatan natin, yung tinatawag na Bill of Rights, hindi po pwedeng hindi natin alam. Kasi yan po karapatan natin, directly applicable po yan sa atin. So sabihin natin, nagkaroon ng search, walang search warrant, alam mo kung ano yung karapatan mo. We need to be educated, we need to be informed para alam po natin ang gagawin kapag po nagkaroon ng problema. So kung nagustuhan niyo itong video, syempre mag-comment, mag-like, mag-share at magkita-kita po tayo sa next video. Salamat po. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3. Article 3, Bill of Rights. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Section 3. 1. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court, or when public safety or order requires otherwise, as prescribed by law. 2. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Section 5.
No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Section 10. No law impairing the obligation of contracts shall be passed. Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Section 12. 1. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. 2. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. Secret detention places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. 3. Any confession or admission obtained in violation of this or Section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. 4. The law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section as well as compensation to and rehabilitation of victims of torture or similar practices, and their families. Section 13. All persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong, shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Section 14. 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. 2. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable. Section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Section 18. 1. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. 2. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Section 19. 1. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Neither shall the death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. 2. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be dealt with by law. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. This information originates from the Official Gazette of the Philippines, the government's official publication.
Sa totoo lang, napakaganda na ng laws natin. Advance na actually sa ibang laws ng ibang bansa. Advance na yan actually. Pag sa low vibrational, high vibrational na yan. Or frequency. Pero ang nagpapatakbo ang hindi. Gustong gawing low vibrational yung bansa kasi ganun din yung nagpapatakbo. Hindi ko lang pinapatamaan ng administration ngayon, pero yung ancestors natin na nagsimula ng ganitong gulo. Yang pinapairal yung corruption na yan. At tayo ding mga tao na alam na nga nating mali ang ginagawa natin is gusto pa nating maging corrupt na tao. Hindi tungkol sa pera pero sa personality, characteristic, value, moral, learning. Laging gusto maging immature kaysa maging mature. Napakaganda, pero tao mismo ang gumagawa ng ikakasira nila eh. Yung akala nila nasa tama sila. Na yung pinaggagawa nila is kahambugan actually yun. Yun ang tamang explanation ng bragging kahambugan. Ano pa? Pagyayabang. Naakala nila is nakukuha nila yung tao through physical and spirit pa na nakakandam nila. Yung control kasi. Yun ang gusto ng tao eh. Control through power. Kaya gusto din nilang alisin yung Bill of Rights. Kasi madaming hindi iaalaw yung Bill of Rights na bawal ito, bawal iyan, bawal yan. Kasi ito ang tama. Ito ang dapat gawin. Ganon din ang Bible, di ba? Ganon din yung sinasabi ng Bible. Bawal ito, bawal gawin yan. Bawal. Pero ito ang tama, ito ang ganito, ganyan. Kung simulan kaya natin sa sarili natin para maintindihan natin na wala talagang mangyayaring control. Meron pa rin namang power. Kasi meron talagang tao na hard-headed at kailangang turuan. I-guide. We have different kinds of understanding. We have different kinds of intelligence, wisdom, knowledge, level. We have different kinds of level also sa part ng mga yun. Kaya kailangan pa rin ng power ng leader para i-guide tayo to govern us. Kaya kailang din naman na ma-retain lahat. Basta lang, ang pinaka-importante is gawin nila ang tama. Gawin natin as bilang tao ang tama. Yung the right way. I-correct natin yung wrong. Patawarin natin yung mga pinaggagawa nating hindi maganda. Move on, but don't forget. Kasi forgetting, iwala ka ng learning na malalearn doon. Dapat, don't forget the mistakes that you did or yung mga courage or mga nalagpasan mo na problema or sitwasyon na nagpaahon sa'yo sa tugatog ng mundo or tip ng hill, ng mountain, na kung paano mo na kaya ang mga problema, sitwasyon na hindi maganda. Kaysa gumagawa ng denial na sitwasyon na lalong ikakalugmok mo, ikasisira mo. Ipapahiya mo pa sarili mo, pati yung mga generations mo or yung nandyan na tumitingin sa iyong sitwasyon. Minsan, ang tingin ng tao sa mga ginagawan nating basta ang tingin nila crazy, di ba? Pag nagsasabi ka ng katotohanan. Minsan, may part din sila na baka late bloomer or talagang ganun lang sila para may patunayan naman. Kailangan din natin i-accept yung part na yun. Kasi yung pag-i-accept lang natin na dapat laging nakikita natin, lagi na lang naririnig, lagi na lang dapat umaano sa buhay natin is dapat magaganda at hindi natin kayang i-accept yung hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Walang mangyayari din sa'yo. Kasi walang acceptance din doon. Walang learning din at growth doon at maturity. Kasi dinideny natin na kailangan nating ma-experience yun para mag-grow, mag-mature.
Yan ang hindi naintindihan ng iba, na may part na hindi nila naiintindihan na, o nga, na-explain mo yung ano, hindi dapat gawin yung ganito, ganyan. Pero hindi din kasi naintindihan ng ibang tao na dapat kailangang pag na-experience mo na yun is i-accept as a test. Or a part to grow, to learn. Oo, na-explain mo sa sarili mo na hindi mo dapat gawin ito, ganyan. Pero hindi rin nila kasi nakikita, hindi natin nakikita bilang tao na ginagawa din natin sa kapwa natin eh. Dahil sa kaiiwas natin, dahil sa walang acceptance, dahil sa ganito, ganyan, hindi natin alam na naapakan din natin yung kapwa natin. Na hindi, di ba yan is hindi maganda? Hindi ba may part na ano mo din yung feelings ng iba kasi eh. Na anong tingin mo sa akin na naranasan ko yun? Yung kasamaan ng ibang tao. Ibig sabihin, yun yung magiging feelings ng isang tao na nakaranas ng ano tapos question pa yung naranasan niyang yun sa ibang tao. Ibig sabihin, may kasalanan ako doon, lalo pag sexual abuse. Kung isa kang babae tapos wala ka namang ginawa na para i-provoke yung taong yun. Yung taong yun lang ang may problema sa utak kung bakit niya ginawa yung sexual abuse sa isang babae. At automatically, meron ako kasalanan doon. Lalong-lalo kung yung pananamit mo is hindi naman revealing. Hindi naman ako nag-provoke para gawin sa akin yun. Kaya, masasaktan mo yung taong yun kasi wala pa rin consideration na sinasabi nila. So, ang dami talagang hindi natin naintindihan. Ang kailangan nating intindihin. At the best part is, always pray talaga. Na kahit hindi naman natin na iintindihan furthermore, always pray. Na lahat ng dumarating na hindi maganda or maganda sa buhay is take it as learning and growth to be matured person. Kaysa lagi na lang iiwasan. Kaya may tatlong klase ng tao. Yung negative na person, yung balance, at yung positive na person. Yung negative, nagagawang negative kahit positive. Yung balance is naintindihan kung anong trabaho ng evil in good sa buhay ng tao. Tapos yung positive, yung gusto lang i-take is yung positive ng buhay. At hindi naintindihan kung bakit may evil or nega sa buhay ng tao. Kasi meron ako na-encounter na ganun. Na kahit explain mo, idagdag mo pa yung verse na nakalimutan ko kasi anong verse nun, pero use evil to good. At kahit explain mo yun through explanation bilang pagkakaintindi mo, hindi maintindihan ng ano, yung gusto lang is, ang intindihin is yung positive part ng being good. We have to welcome the evil to be a yin and yang, balanced person. At may pag naintindihan mo both positive and negative, yin and yang, or evil and good in a life of a person, magiging magaan yan. Yan yung unconditional freedom na sinasabi nila. Unconditional understanding, unconditional everything. So sana may naintindihan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want to share sa my next videos.